Hindi, hindi ako naniniwala agad sa mga ganito. Hindi ako madaling matakot. Pero nung gabing yon, sa lamay sa San Roque, may bisitang dumating na hindi kasama sa listahan ng mga buhay. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Roldan at matagal ko nang iniiwasang balikan ang nangyari noong ako'y nabisita sa isang lamay sa Barangay San Roque. Isang liblib na lugar sa pagitan ng Santa Maria at Marilao, Bulacan, kung saan ang mga kalsada ay makikitid, ang mga bahay ay magkakadikit, at ang gabi ay parang may sariling buhay. Hindi ito kwentong barbero, Boss Pau. Hindi rin natukat ang isip. Kung may natutunan man ako sa gabing iyon ay ang katotohanang hindi lahat ng dumadalaw sa lamay ay buhay pa. Nagsimula ang lahat, Boss Pau, nang mabalitaan kong pumalaw ang tiyuhin ng isang kaibigan. Hindi kami ganoon kalapit, pero sa probinsya, ang pakikiramay ay hindi tinatanong. Dumating ako bandang 10:00 ng gabi. Tahimik ang paligid. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa iilang bombilyang nakasabit sa labas ng bahay. Ang kalsada ay basa kahit wala namang ulan, at ang hangin ay malamig sa paraang hindi pangkaraniwan para sa Bulacan. Ang bahay ay lumang konkreto, may bakas ng panahon sa mga pader, at ang bakuran ay napapaligiran ng mababang bakod na kalawangin. Sa gitna ng garahe, nakalagay ang kabaong, bukas, napapalibutan ng mga kandila na unti-unting nauupos. Ang amoy ng kandila, kape, at bulaklak ay naghahalo sa hangin. Isang amoy na pamilyar, pero nakakasakal. Habang nakaupo ako sa gilid, Boss Pau, napansin kong kakaunti ang mga tao. May ilang nakatulog na sa mga monoblock chair. May iba namang tahimik lang na nakatitig sa kabaong. Walang iyakan, walang ingay, parang hinihintay lang ng lahat na matapos ang oras. Maya-maya pa, Boss Pau, napansin kong may isang lalaking hindi ko agad nakita kanina. Nakaupo siya sa pinakadulo, malapit sa pinto ng bahay. Maputla ang balat, suot ang mahabang manggas kahit mainit, at hindi gumagalaw. Hindi siya kumakain, hindi umiinom, at hindi rin nakikihalubilo. Ang tingin niya ay diretso lang sa kabaong. Hindi ko siya kilala, Boss Pau, pero hindi na rin ako nagtanong. Sa lamay, normal ang mga hindi pamilyar na muka, mga kaibigan ng kaibigan, kamag-anak sa malayo, o kapitbahay na biglang sumulpot. Habang tumatagal ang gabi, napansin kong parang merong mali. Tuwing mapapatingin ako sa kanya, parang mas lumalamig ang hangin sa direksyon niya. Ang apoy ng kandila sa malapit sa kanya ay palaging nanginig kahit walang hangin. At sa tuwing mapapapikit ako saglit, pakiramdam ko ay may nakatitig sa akin ng matagal. Bandang hating gabi, Boss Pau, mas lalo pang tumahimik ang paligid. Parang huminto ang mga kuliglig. Ang mga aso sa malayo ay sabay-sabay na umaalulong, tapos biglang tumahimik. Doon ko naramdaman ang bigat sa dibdib, isang pakiramdam na merong mali, pero hindi ko maipaliwanag. Napansin ko rin ang lalaking iyon ay hindi nagbago ng posisyon mula nang dumating ako, Boss Pau. Hindi man lang siya tumayo para mag-unat o lumipat ng upuan. Para siyang bahagi ng upuan mismo. At mas lalo akong kinilabutan nang mapansin kong wala siyang anino sa ilaw ng bombilya sa itaas. Sinubukan kong huwag pansinin, Boss Pau. Sinabi ko sa sarili ko na pagod lang ako.
o dala lang ng antok at lungkot ng lamay ang imahinasyon ko. Pero hindi ko maikakaila ang pakiramdam na parang may isang presensyang hindi dapat naroon. Bandang 2:00 ng madaling araw, Boss Pao, may isang sandaling parang nag-iba ang paligid. Ang ilaw ay tila dumilim kahit pareho pa rin ang lakas ng bombilya. Ang mga kandila ay sabay-sabay na lumiliit ang apoy. At sa sandaling iyon, napansin kong ang mukha ng namatay sa kabaong ay parang mas malinaw ang ekspresyon. Parang may bigat, parang may takot. Doon ko nakita, Boss Pao, na ang lalaking nakaupo sa dulo ay bahagyang umiti. Hindi iyon ngiting masaya. Isa iyong ngiting parang may alam siyang lihim na hindi alam ng iba. Hindi ako tumagal pa, Boss Pao. May kung anong nagtulak sa akin na tumayo at lumabas saglit para magpahangin. Sa labas ng bakuran ay mas malamig ang hangin at ang katahimikan ay mas nakakatakot. Walang dumadaang sasakyan, walang ilaw sa mga kalapit na bahay. Parang kami lang ang natitirang gising sa buong barangay. Habang nakatayo ako roon, Boss Pao, napansin kong may isang matandang babae na nagwawalis sa tapat ng katabing bahay kahit 10 oras na ng gabi. Mabagal ang galaw niya at hindi siya tumitingin sa akin. Nang mapatingin ako pabalik sa loob ng lamay, doon ko napansin ang hindi ko malilimutan. Wala na ang lalaking iyon sa upuan. Bumalik ako sa loob na may kaba sa dibdib. Ang upuan sa dulo ay bakante. Walang nagkomento, walang nagtaka. Parang wala lang talagang umupo roon kanina. Sinubukan kong magmasid sa paligid, pero walang bakas na umalis siya. Walang yabag, walang galaw, parang naglaho lang. Bago ako tuluyang umalis, Boss Pao, napatingin ako sa listahan ng mga bisita na nakapatong sa maliit na mesa malapit sa pinto. Doon nakasulat ang mga pangalan ng mga dumalaw. Hindi ko alam kung bakit ko tinignan, pero may isang pangalan ang agad na tumatak sa akin. Pareho ang pangalan ng lalaking iyon sa pangalan ng nakaburol. Pareho ang apelyido, pareho ang buong pangalan. Boss Pao, kinilabutan ako mula ulo hanggang paa. Mabilis akong umalis, hindi na nagpaalam at hindi na lumingon pa. Sa pag-uwi ko, pakiramdam ko ay may kasabay akong naglalakad sa dilim. Kahit alam kong mag-isa lang ako. Kinabukasan, Boss Pao, nabalitaan ko na may isang matandang kamag-anak ang nagsabi na noong gabing iyon ay may bumisita raw na hindi na dapat bumalik. Isang aninong matagal nang nagpapakita tuwing may lamay sa pamilyang iyon. Isang bisitang hindi pumipirma sa listahan ng buhay, pero laging present kapag may paalamang nagaganap. Boss Pao, hanggang ngayon, kapag may naaamoy akong kandila sa gitna ng gabi, o di kaya ay kapag nakakakita ako ng bakanteng upuan sa lamay, naaalala ko ang lalaking walang anino. At doon ko napagtanto, hindi lahat ng bisita sa lamay ay nakikiramay. Ang iba ay sinusundo lang ang sarili nilang alaala. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.